Well, mga kapupong bigla na lamang nawala ang signal. Parang pinatahimik ang isang buong bansa sa digital na mundo. Sa loob ng Iran, sabay-sabay na naputol ang internet access ng milyon-milyong mamamayan, nagdulot ng pangamba. Ang pangyayaring ito ay itinuturing na isa sa pinakamahabang national shutdown mula pa noong panahon ng Arab Spring, kung saan mahalaga rin ang papel ng online communication. Sa mga oras na ipinatupad ang blackout, halos hindi magamit ang messaging apps, social media platforms, at iba pang online services. Para sa marami, ang internet ay hindi lamang libangan, kundi pangunahing kasangkapan para sa trabaho at pakikipag-ugnayan. Nang mawala ito, maraming freelancers at online workers ang agad na apektuhan. Ang simpleng pakikipag-usap sa pamilya sa ibang bansa ay naging mahirap o tuluyang naputol. Ayon sa mga eksperto mga kapupong, ang ganitong klase ng malawakang pagputol ng internet ay matagal ng bahagi ng sistema sa Iran, lalo na tuwing may sensitibong sitwasyon. Sinabi nila na sa pamamagitan ng pagkontrol sa koneksyon, mas nagiging limitado ang pagkalat ng impormasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tagal ng pagkawala ng internet ang mas lalong nagpabigat sa epekto nito sa pang-araw-araw na buhay. Habang nagpapatuloy ang blackout, maraming estudyante ang hindi makapasok sa online classes at ang maliliit na negosyo ay napilitang huminto. Ang iba ay bumalik sa tradisyonal na paraan ng komunikasyon, ngunit hindi nito napunan ang kakulangan ng mabilis at tuloy-tuloy na koneksyon. Para sa ilan, ang pakiramdam ay tila tuluyang nahiwalay sa labas ng mundo. Kasabay nito mga kapupong, lumitaw ang mas malawak na pangamba na hindi lamang limitado sa loob ng Iran. May mga ulat na nagsasabing may banta na maaaring targetin ang mga undersea cables, partikular sa Red Sea. Ang mga kable na ito ang nagsisilbing pangunahing daanan ng global internet data na nag-uugnay sa Asia, Europe at Africa. Ipinaliwanag ng mga eksperto na kapag naapektuhan ang mga kable na ito, maaaring maramdaman ang epekto sa iba't ibang bansa. Posibleng bumagal ang internet, magkaroon ng service interruptions, at maapektuhan ang mga sektor tulad ng finance at logistics. Para sa mga bansang umaasa sa international connections, kahit maliit na pagkaantala ay maaaring magdulot ng malawakang epekto. Anyway, mga kapopong, hindi madaling ayusin ang undersea cables kapag nagkaroon ng problema. Kailangan ng espesyal na kagamitan at maaaring tumagal ng mahabang panahon bago maibalik sa normal ang serbisyo. Dahil dito, mas lumalaki ang pangamba sa posibleng epekto nito sa global communication. May mga eksperto na nagsasabi na ang ganitong uri ng banta ay maaaring makaapekto sa mundo nang hindi direktang nauuwi sa sagupaan. Sa halip, ang epekto ay makikita sa ekonomiya, negosyo at sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao. Sa loob ng Iran mga kapupong, nananatiling malinaw ang epekto ng blackout. Ang pagkawala ng internet ay hindi lamang simpleng abala, kundi isang malaking hadlang sa komunikasyon, kabuhayan at access sa impormasyon. Para sa maraming mamamayan, ito ay nagdulot ng pakiramdam ng isolation. May mga leader at eksperto na nananawagan ng mas open at fair na access sa internet, binibigyang diin na mahalaga ito sa modernong lipunan. Para sa mga tao sa mundo, ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang stable na koneksyon. Well, mga kapupong, ipinapakita ng sitwasyon sa Iran na ang internet, na madalas inaasahang laging available, ay maaari ring mawala sa isang iglap. Sa patuloy na pagtaas ng pagdepende ng mga tao sa digital systems, mas nagiging mahalaga ang pagpapanatili ng maayos, ligtas at tuloy-tuloy na koneksyon para sa lahat. Well, mga kapupong, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Strait of Hormuz. Nitong mga nakaraang linggo, isang mahalagang daanan ng mga barko na nagdadala ng energy sa iba't ibang panig ng mundo. Ang makitid na rutang ito na nagdurugtong sa Persian Gulf at sa mas malawak na karagatan ay naging sentro ng isang sensitibong sitwasyon na may kinalaman sa Estados Unidos at Iran at ramdam ang epekto nito sa maraming bansa, lalo na sa Asia at Europa. Nagsimula ang sitwasyon matapos ang mga pangyayari noong huling bahagi ng Pebrero na nagdulot ng mas malawak na sagupaan. Bilang tugon, nagpatupad ang Iran ng paghihigpit sa pagdaan sa nasabing ruta at nagbigay ng babala sa mga barko. Dahil dito, maraming shipping companies ang nag-ingat at pansamantalang umiwas sa lugar. Sa mga oras na tumindi ang tensyon, bumaba ang bilang ng mga barkong dumadaan at ang iba ay piniling maghintay muna sa labas ng ruta. Kasunod nito mga kapupong, inanunsyo ng administrasyon ni Donald Trump ang isang operasyong pandagat na layuning kontrolin ang pagpasok sa mga pantalan ng Iran sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Bahagi ito ng mas malawak na plano upang magbigay ng pressure sa ekonomiya ng Iran,
kasabay ng pagtiyak na ang ibang barko ay makakadaan pa rin ng ligtas. Ayon sa mga opisyal, libu-libong tauhan, mga barko at aerial monitoring ang ginamit sa operasyon. Sa unang yugto ng implementasyon, may ilang barko ang nagbago ng direksyon matapos makatanggap ng babala mula sa puwersa ng Estados Unidos. Sinabi ng mga autoridad na naging maayos ang simula ng kanilang operasyon dahil walang barkong konektado sa Iran ang tuluyang nakadaan sa ruta sa panahong iyon. Pero mga kapupong ipinakita ng maritime tracking data na may ilang barko pa ring nakatawid sa Strait of Hormuz. Isa sa mga ito ay isang tanker na may kaugnayan sa China. Ipinapakita nito kung gaano kahirap ipatupad ang ganitong kontrol sa isang international waterway na mahalaga sa maraming bansa. Ang mga barkong ito ay hindi naman patungo sa Iran, kaya pinayagan silang magpatuloy. Malaki ang papel ng Strait of Hormuz sa global na supply ng energy. Bago ang kasalukuyang sitwasyon, malaking bahagi ng oil at liquefied natural gas ang dumaraan dito araw-araw. Dahil sa mga pangyayari, nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng fuel na nakaapekto sa mga bansang umaasa sa energy imports tulad ng India at China. Dito sa Asia, mga kapopong, mas kapansin-pansin ang epekto nito. Maraming bansa sa rehiyong ito ang umaasa sa energy na dumadaan sa rutang ito. Kaya anumang aberya ay may direktang epekto sa kanilang ekonomiya. Dahil dito, nagsimula ang ilang pamahalaan na maghanap ng alternatibong ruta at maghanda ng mga backup na plano. Para naman sa mga shipping companies, naging mahirap ang sitwasyon. Ang ilan ay pansamantalang huminto sa kanilang operasyon sa lugar dahil sa panganib at pagtaas ng insurance costs. Ang iba naman ay sinubukang maghanap ng ibang ruta, ngunit limitado ang option dahil sa lokasyon ng Strait of Hormuz at sa mga kalapit nitong baybayin. May mga ulat din mga kapupong tungkol sa mga operasyon upang gawing mas ligtas ang ruta, kabilang ang pagtukoy at pag-alis ng mga panganib sa ilalim ng dagat. Layunin nitong maibalik ang kumpiyansa ng mga shipping operators at matiyak ang mas maayos na daloy ng mga barko. Sa usapin ng diplomasya, nananatiling mahirap ang sitwasyon. Ang mga pag-uusap na isinagawa ay hindi nagbunga ng kasunduan at sa halip ay nagdulot pa ng mas mataas na tensyon. Ayon sa mga eksperto, matibay ang paninindigan ng bawat panig at pareho nilang tinitingnan ang kontrol sa nasabing ruta bilang mahalaga sa kanilang interes. Iba-iba rin ang reaksyon ng mga tao sa mundo, mga kapupong. May ilang bansa na nanawagan ng paghinahon at pagbabalik sa normal na galaw ng kalakalan sa karagatan. Para sa kanila, mahalaga ang bukas at fair na pagdaan sa mga international waters upang maiwasan ang mas malawak na epekto sa ekonomiya. Sa Europe, mga kapopong, sinabi ng ilang leader na ang patuloy na problema sa Strait of Hormuz ay maaaring magdulot ng pagbabago sa pandaigdigang supply chains at sa presyo ng energy sa hinaharap. Naramdaman na rin ang epekto nito sa financial markets, kung saan naging pabago-bago ang presyo ng fuel dahil sa kawalang katiyakan. Well, mga kapupong, ipinapakita ng sitwasyong ito kung gaano kahalaga ang Strait of Hormuz sa global na sistema ng kalakalan. Isang maliit na bahagi ng mundo, ngunit may malaking impluensya sa ekonomiya at pang-araw-araw na buhay ng maraming tao. Habang nagpapatuloy ang tensyon, patuloy din ang pagbabantay ng iba't ibang bansa sa mga susunod na mangyayari.